Bukod sa EDSA Kamuning Flyover, nakatakda ring kumpunihin ang Magallanes Flyover, pati ang Guadalupe at Lambingan Bridge. Pinag-aaralan din ng pag-a-adjust sa operasyon ng mga mall para maibsan ang lumalalang trapiko sa Metro Manila. Saksi si Joseph Morong. Pinag-aaralan na ng Metro Manila Council ang pag-adjust ng mall hours gaya ng karaniwang ginagawa tuwing holiday season. Sabi ni MMC Chairman at San Juan Mayor Francis Zamora, nakatanggap kasi sila ng mga suhestyon na i-adjust ang mall hours dahil sa mas mabigat na traffic sa mga lugar sa palibot ng malls. Base raw sa kanilang monitoring, posible raw talaga na ang pagdami ng mga motorista sa iba't ibang kalsada sa Metro Manila ay dahil sa mga pumupunta sa mall para magpalamig ngayong tag-init. Para makakinawa ng konti, lang nga medyo libre. Saka isang kape, 30 pesos ayos na. Mamaya, uwi na kami. Feeling ko, halos lahat din po ng tao ay nagpapalamig sa mall ngayong summer sa sobrang init. Ito ay isang bagay na aming pag-aaralan. Marami ho kasi nagsasuggest na i-push yung mall hours to a later time, katulad ng ginagawa ng Metro Manila Council kapag panahon ng Pasko. Ano bang layunin nito tuwing Pasko? Ito po ay ginagawa natin para hindi ho magsabay yung mga tao na pupunta sa mall at yung mga taong pauwi sa kanilang mga tahanan pag rush hour. Tuloy naman ang clearing operation ng MMDA para maalis ang mga sagabal sa daan. Sa Quezon City, nagpulasan ang mga tauhan ng mga karinderya at mga nakaparadang sasakyan sa Scout Madrinya na dumating ang mga operatiba. Ito ang nagiging cause ng traffic eh. Pag may kakain, nakaparada dyan. So kung walang tindahan dito, walang paparada dyan. Bantay sa gabal. Sa gabal pa yan. Ayun ang daanan. Laki-laki oh. Pumalag naman ang mga sakay ng sasakyang ito at itinapon ng ticket na ibinigay ng MMDA. Pero dahil natikitan na, pinayagan na ring umalis. Pag nag-renew siya na sasakyan at hindi niya tinubos, hindi siya makaka-renew ng lisensya niya. Sa kabuuan, 17 motorista natikitan at 5 sasakyan ang hinatak. Ayon sa DPWH-NCR, sisikapin nila na matapos ng mas maaga itong EDSA Kamuning Flyover para lumuwag-luwag naman ang daloy ng trapiko. Dahil 2 tulay pa ang nakatakda nilang kumpunihin bago matapos ang taon. Sa EDSA pa lamang, 2 pa ang dagdag, ang Magallanes Flyover sa Makati-Pasay border at Guadalupe Bridge sa pagitan ng Makati at Mandaluyong. Kukumpunihin din ng Lambingan Bridge sa Maynila. Ayon sa DPWH-NCR, sa susunod na linggo magsisimula na ang pagkumpuni ng gitnang lane at pagpapatibay ng ilalim ng southbound ng Magallanes Flyover. Mahigit 160,000 pa naman ang dumadaan sa flyover mula 6 a.m. hanggang 8 p.m. Pero hindi pa naman isasara agad ang flyover. Kapag medyo maluwag na tayo dito sa Kamuning, saka ho natin isasara kasi it would take around 6 months din yung pagsasara natin dyan. Pero may 2 naman hong lanes na bukas para sa ating mga motorista. Bago naman isara ang Guadalupe Bridge na dinaraanan ng mahigit 143,000 na sasakyan mula 6 a.m. hanggang 8 p.m., kailangan munang gumawa ng temporary bridges na sisimulan sa Agosto. Nirekomenda ang pagpapatibay sa tulay laban sa mga malalakas na lindol. Kung matuloy ang mga schedule, 3 repairs sa EDSA ang sunod-sunod na may tsansa magsabay-sabay ang paggawa at tatama pa sa tag-ulan at Kapaskuhan. Nakikipagtulungan naman po sa pangunguna ng MMDA at saka ang mga local government units natin. Kung kinakailangan, kung walang magagawa, isasara natin. Pero hanggat may iwasan natin magsara, iiwasan natin. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.